Pag-usapan pa natin ang mga isyong sinagot ng Malacanang kasama si Mobile Journal, Julie Baiza. Julie, ano nga bang eksaktong rason? Bakit inaresto ang mga OFW na nagrarally dito sa Qatar? Paps, ang sinasabi, no, ayon sa ulat, unauthorized public demonstration. So, Walang permiso? Walang permiso. Okay. Kasabay nga yan nung birthday celebration ni FPRRD netong Biyernes. Ano? Kaya yung DFA, nagpaalala sila doon sa mga OFW, iba pang mga Pinoy sa ibang bansa, na maging mindful daw doon sa mga batas Mga na umiiral, tungkol nga doon sa kanilang host country. Kasi para hindi na daw maulit yung ganito, particular na nga dyan, Paps, sa mga pagtitipo na ganyan. Sa Lindol naman, dito sa Myanmar, Julie, may direktiba ba ang ating Pangulo? Pinatututukan daw ni Pangulong Bongbong Marcos na matulungan din yung mga karatig bansa natin. Ano. In fact, tomorrow yung tentative date kung kailan mapapadala tayo ng nasa 114 personnel mula sa Armed Forces of the Philippines, sa BFP at saka sa DOH. So baka katuwang sila, Pap, sa rescue operation dyan sa bansa na yan. And yung DOH naman, medical team para sa mga nangangailangan ng gamot o mga nasugatan doon sa Myanmar. Okay, Julie, balik tayo dito sa Pinas. Bakit daw hindi masuspindi ng palasyo yung nakaambang fare hike sa LRT? Pops, for context, yung fare hike, 5 piso siya. So from yung minimum ngayon ay 15, magiging 20 pesos. And ang karaniwan kasing gumagamit ng LRT1, mga manggagawa talaga. Kaya talagang inaalmahan na tumaas kasi malaking dagok nga daw para Correct. sa kanila yan, Malaking sabi bagay ng yan. grupo. Pero ang sinabi kasi ng Malacanang, nasa kontrata daw yung pagtataas ng fare ng pasahe. Kaya medyo malabo or mahirap nga daw na hindi matuloy yung implementation kasi ilang beses na nga daw dahil nasa contract. So ilang beses na ipinagpaliban? Ilang beses na nga daw sana, Paps, na ipatutupad. Dapat, kaya lang iniisip yung mga commuter. Ang problema nga daw, baka nga magkaroon ng mas malaking problema para sa mga commuter kung hindi pa itutuloy ngayon. Pero again, meron pa naman kasing petition yung grupo. So tingnan natin kung ano pang mangyayari dyan. Ano naman ang ginagawa, Julie, ng ating pamahalaan patungkol sa ulat na tumataas ang hunger incidents o dumadami ang mga nagugutom sa ating bansa? Kanina, Paps, inisa-isa ni Castro yung mga programa ng DSWD tungkol naman nga sa paglutas ng gutom. Una na dyan, yung walang gutom program na nagbibigay nga ng ayuda sa mga mahihirap na household sa bansa. At isa pa daw, kailangang tukuyin sa ang mga lugar yung sinasabing mataas nga yung hunger incidents. Kasi yun daw yung kailangan tutukan ng DSWD sa pagbibigay din ng ayuda. So kailangan pa raw na pag-aralan ngayon ng administrasyon, i-identify alin ba yung mga communities na hindi pa naaabot ng tulong o hirap pa talaga na mairaos yung meals nila per day. Okay, ngayong eleksyon, Julie, sinasabing nagagamit ng ilang kandidato yung AKAP program. Pinag-aaralan din bang ihinto muna ang implementasyon nito? Paps, itong AKAP, napaka-controversial niyan eh. Yan yung ginawa pang conditional yung implementation, para nga daw ma-make sure na sa tamang benepisyaryo yan napupunta. And dito naman sa paggamit nga, hanggang ngayon, controversy pa rin na yung mga mukha daw ng ilang politiko, even yung COMELEC, sinasabi na yung mga mukha ng politiko nandoon sa payout area. May epal pa rin, ano? Or kaya nandoon sila, hindi naman kinakailangan yung presence nila. Pero ang sabi ng palasyo, mahirap daw, Paps, kung biglang ihihinto yung implementation nito kasi ayuda yan eh. Okay. Marami raw na umaasa doon sa payout o sa perang makukuha nila kasi gagamitin for negosyo o kaya gagamitin naman sa pang-araw-araw na buhay. Kaya medyo mahirap kung bigla mong ihihinto. Okay, Julie, nung Biyernes sa pagsisimula ng kampanya sa local elections, lumitaw sa Lawag City ang Pangulo para sumuporta sa Team Marcos. Sino-sino ang present? Andun ba si Ate Aimee? Nandun ang anak ni Ate Amy. Okay. Paps, lumitaw nga si PBBM dyan sa Team Marcos sa kick-off rally kasi yan itong Biyernes para sa local elections natin. Nandyan, of course, si Presidential son Sandro Marcos na Ilocos Norte representative. Yung si Governor Matthew Manotoc na anak ni Senadora Amy Marcos. Present din dyan. Sa speech niya, sinabi niya, Paps, wag daw sanang maiwan yung buong Team Marcos, hindi yung isa or dalawa lang yung iboboto, para daw maipagpatuloy yung mga proyekto na nasimulan dyan sa lugar. Okay, maraming salamat, Mobile Journal, Julie Baiza.